Hi, Manang Ted, DJ Chacha. Good morning. Magandang umaga po sa ating mga taga-subaybay. Opo, yung pong ating Pangulo kasama si Sec Kiko nagtungo diyan sa Benguet sa may trading post. Ano po, meron pong report nga na ilang tonelada po ng vegetable ang binili ho ba ito ng gobyerno? Ano ho ang programang pinatupad dito at ano po ang naging takbo ng nasabi pong aksyon ng gobyerno? Manang Ted, una, yung ating regional field offices, nagkaroon tayo ng mga kadiwa trade fairs para mabili yung mga vegetable produce ng ating mga kababayan dyan. Pangalawa ay nagpadala sila rin ng 38 kadiwa truck para tumulong kasi nga mahal yung gastusin. At nakipag-coordinate sila doon sa ibang ahensya kung meron din sila mga truck na naipamahagi. Pangatlo, yun nga sa utos ng ating Pangulo at saka ni Sec Kiko, may mga ilang gulay doon na nabili rin through the agencies kagaya ng BJMP, ng DSWD, para dalhin dito sa Manila at dito naman ipamahagi. Opo. Sige po, sir. Sir, yung pong sagip-saka na sinasabi mismo ng Presidente, pati po ni Sec Kiko, ano ba ang mechanics po noon? Kasi yan po ang isinisigaw ngayon ng ilang pong naghihingalo at humihingi ng saklolo ng ating mga farmers. Ted, itong sagip-saka, itong RA 11321, ito ay isang napakaganda at mabisang proseso para directly makapamili yung mga local government saka national government directly sa ating mga farmer co-ops at saka mga associations. Mas pinadali ito, nag-issue na yung GPPB, yung Government Procurement Policy Board ng circular. Ito yung circular number 02 series of 2025 na kung saan mas pinadali palalo yung pag-procure directly nga sa mga grupo ng ating mga magsasaka at mangingisda. At ganoon na rin yung pag-award at saka ang pagbayad sa kanila. Mas pinaikli na rin yung panahon ng pag-review at pinadali rin yung proseso. Kumbaga, simpleng documentation lang yung kailangan. At nasabi rin doon sa sinabing resolution ng GPPB na yung presyo ay dapat mas mataas doon sa prevailing farm gate prices para talaga ma-ensure din yung kita ng ating mga magsasaka. Paano po yung funding yan, ASEC? Doon sa mga LGU na kasama po sa programa, yung bibili ng gulay doon sa farmer? Dapat magkaroon sila ng kumbaga halimbawa, meron silang programming ng bibili sila ng mga ganitong klaseng produkto. Dapat i-allocate nila yan. Sa kanilang budget, through the Sanggunian, of course, magkakaroon sila talaga ng allocation na sasadyain nilang bumili sa ating mga magsasaka at mangingisda. Kasi doon magsisimula talaga, doon pa lang sa purchase request nila, sa kanilang budget allocation. Dapat meron talagang naka-allocate na pondo para sa ganitong programa. Opo. Sa Benguet ho ba may ganyan sila? Sa pagkakaalam po ninyo, ASEC, ano bang sabi ng kanilang gobernador doon o mga LGUs? Ted, sa ngayon, wala akong specific na information na hawak pa ngayon. But I can request later sa provincial government saka sa mga municipal governments. Kasi tama ka, Ted, they can easily do yung ganitong klaseng procurement dahil meron namang legal provision, may batas na pwedeng magsabi sa kanila na gawin nila itong mga bagay nito. At suportado rin ito ng GPPB circular. Opo, ganito po kasi Sec, kami ho mismo, meron kaming case study diyan sa Bugyas, no? Itong si Romeo Wagayan, nakapanayam namin siya. At doon sa kanya pong taniman, mga more or less daw po ang lugi niya ngayon. Hindi siya nag-harvest na ng kanyang repolyo. Meron din po siyang ibang gulay doon. Total po mga 400,000 daw ang lugi niya. Kasi nga mayroon daw pong mga, ang iba, di ba baksak na po presyo kung napakinggan po, napanood ho ninyo, may mga 3 piso per kilo. Sabi ho niya, sila daw po para lang kahit papaano maibalik ang puhunan, at least daw po 20 pesos. No? At the average, yung 3 klase po ng repolyo, yung pong per kilo na dapat po ay bili sa kanila.
Pero dahil nga po sa napakalugi na, hindi na siya nag-harvest at hayaan na lang po na mabulok ngayon ang kanyang produkto. Ang sabi niya kasi, una, baka pwede pong sagipin sila. Yun ang po yung sagip saka. Pati po ang aming reporter, Simon Gualvez, napunta rin po naman ng Atok. Ganon din po ang reklamo doon, ng mga vegetable farmers. So, benggit po kasi ito. So, Asek, paano po kaya yan? Paano makakaresponde ho dito ang DA na matulungan po yung mga tulad po nitong ating pinag-uusapan ng mga farmers doon sa Benguet? Yes, Manong Ted. Actually, nagutos na nga yung ating Pangulo, both sa DA at saka sa local government. At base na rin doon sa instruction ni Secretary, nag-aayos na rin ng DA ng pondo para bilhin. Kasi tama ka, Ted, sa panahon na ito, ang pinaka-apektado talaga yung magugulay. Sa palay natin, maganda ang presyo sa farm gate. Talagang namimili yung ating mga traders. Yung NFA, tinaasa na rin yung kanilang buying price. Ang mga magugulay talaga yung apektado sa ngayon dahil ngayon ay tag-init, maganda yung kanilang harvest. At the same time, napakababa ng presyo at mahal ang crudo. Kumbaga, nagkaroon ng perfect storm para sa kanila. At ito yung panahon na talagang yun nga, marami ang production, mababa ang presyo at mataas ang presyo ng crudo, talagang malaki ang lugi sa kanila. Kaya nag-aksyon yung ating Pangulo, si Sec. Kiko, kung paano sila matulungan. Ngayon ay inaayos na yung mga ganitong proseso. Yung sa local government, let me check lang, Manong Ted, kung anong status kanila. Opo. Yung nga po, Sir, paano ho kaya yan? Yung pong aming specific dito ho na mga nakakapanayam doon sa Benguet. Kasi nga, last time that we spoke with them, ang sabi nga po nila, as in, wala pa ho silang nakukuha na anumang pong tulong, no? Yung nga, magpapabulok na lang sila kasi nga, ultimo pag-ani may gastos. Much more to transport the product doon sa trading post. So, kapag po ganyan, sir, meron ba kayong parang quick reaction team o something na pwede tumugon sa mga taga-Benguet po? Kasi, sorry po, hindi ho naman sa minamaliit namin ang LGU doon, pero kapag ho ganyan kasi, klaro na ho sa mga video nila pinakita sa amin, ang lawak ng taniman at they really say na lugi ho sila talaga. Manong Ted, ganito na lang, para very specific. Kung pwede ko lang makuha kahit through my number, yung lugar at saka pangalan, tawagan ko kagad yung aming regional director, si Director Dawayan doon sa Baguio, para mapuntahan talaga itong mga area, plus yung iba pa rin na areas. Kasi ongoing yung mga activities nila. Baka may mga areas sila na na-miss. Ito, papapuntahan agad namin within the day. Opo, sige po. Posible ho ba yung lambing din nitong mga farmers na magtakda ng cap o hangganan sa pagbili sa kanilang produkto? Sabi nga nila, kung pwede daw ho, at least 20 pesos ang bili. Para doon pa lang, sigurado na kami, hindi man kami kumita, balik lang yung puhunan namin. Is that possible? Kung meron kayong mga SRP, pwede ho ba daw yun? Depende sa area yan, Manong Ted. Talagang medyo komplikado pagdating sa gulay. Kasi nga highly perishable ang gulay. Pero yun naman ay patuloy na tinitingnan ng ating kagawaran kung posible talaga na magkaroon ng cap. Kasi sa bawat area, kunwari dyan sa Benguet, dito naman sa Luzon, sa Southern Luzon, magkaiba yung proseso. But yun ay titingnan at maraming salamat sa suggestion, ma'am. Opo. Yun din po kasi nga ang sabi ho sa amin na kung maaari nga po ipaabot namin kay Sec. Kiko, na, nung amin nakapanayam na farmer from Bugyas, yung pong binabanggit ng DA na 10 billion ayuda to farmers and fisherfolk, yung para ho sa farmers din, sa kanila po, wala pa rin daw po yung ayudang ito Sino ho ba ang punong abala dito sa pagbibigay po ng ayuda? Magkano ba per farmer ho? Per vegetable farmer supposed to be po ang tatanggapin nila, at sino ho nga ang in charge dito para makarating po ito talaga doon sa totoo, ng mga nagtatanim po at lugi nga ngayon? Ed, sadly to say, doon sa 10 billion na presidential assistance to farmers and fisherfolk, ang na-identify doon na beneficiaries ay yung rice farmers na 2 hectares and below, yung corn farmers, sugarcane, at saka mga mangingisda na naapektuhan.
Iba yung na-identify na assistance sa ating mga magugulay. But merong additional na pondo, alam ko, na tinitingnan na si Sec Kiko para mabigay din na assistance sa ating mga magugulay. So hindi pa kasama dito ang vegetable farmers. Yes, Sir, hindi pa sila kasama doon sa 10 billion. okay. Sir, ito ho kasi nga ay sa ilalim mismo po ng programa under DA based po sa GAA, di po ba? Yes, so ito yung pondo na available ngayon sa DA for 2026 appropriation. Okay, papaano ho, anong gagawin po ng kagawaran dito para kayo makahanap ng pondo, ng pera, para po naman maayudahan ang mga vegetable farmers natin? As I've said, Manong Ted, iba yung naging assistance sa kanila sa pamamagitan doon sa direkta nga pagtulong doon sa kanila sa merkado. Pero as I mentioned, meron ng request sa Congress for additional 30 billion, 30 to 40 billion. Ang ano doon ay para sa fertilizer, yung parang 10 billion, and then may 10 billion additional, kasama na rito yung ating mga magugulay. Request sa Congress, ano yan, sa realignment for this year's budget? For this year's budget, Manong Ted. Okay, for this year's budget. Kasi, sir, ang sabi nga nila, gumagamit din sila kasi ng gasolina, no, para doon sa kanilang mga makinarya at mga trucks. Opo, wala silang fuel subsidy po, itong mga vegetable farmers, sir? Sa fuel subsidy, kasama sila, Manong Ted. Yung nabanggit ko kanina ay doon sa atin sa sa presidential assistance. Bukod pa kasi yung PAFF na 4.1 million, tag ano yun, 2,325. Dito naman sa fuel subsidy, tag 5,000. Kasama sila dito, Manong Ted. Opo, pero hindi pa daw Basta meron silang, basta ang requirement lang, registered sila sa RSBSA at meron silang ginagamit na makinarya, either owned or rented nila. Okay, sige po. So siguro nga, bibigay po namin ang mga contact number po ng mga farmers doon sa Bugyas. Sir, ngayon po kasi, kapansin-pansin ano po, ito hong mga highland vegetables, mababa ang presyo, no? So far dito po sa bantay presyo po ng DA, may mga nangangamba na ho ngayon kasi baka itong produkto na binabanggit dito, broccoli, cauliflower, repolyo, etc. Sa ngayon may supply pa, pero baka daw po dumating ang pagkakataon na dahil nga sa marami po nalugi, hindi nag-harvest at baka po malate din po yung taniman na eventually mawalan ka na ng supply for Metro Manila. Ano po ang inyo pong magiging response dyan kapag nangyari yan? Bago mangyari yan, Ted, ay kailangan maiwasan. Kaya ngayon talaga ay sa utos na rin uli ng ating Pangulo at saka sa instruction ni Sec Kiko, talagang priority na tulungan itong ating mga magugulay. Hindi lang rito sa Cordillera, pati doon sa ibang area na nakakaranas ng ganitong problema dahil nga maganda yung production sa ngayon at mababa ang presyo, pero dahil may mga reports, instances na hindi na naka-harvest dahil nga mas lugi pa. Kaya yun ang ina-actionan ngayon at tinutulungan at nagbigay na ng instruction nga, as I mentioned kanina, sa mga regional field offices. May mga area lang na namimiss. Pero yun nga, hingin namin ulit, Manong Ted, yung mga area na ito para mapuntahan ulit ng ating regional field offices kasi doon talaga tayo may control sa ating region. Okay, sige. So hindi mangyayari yun, sir, na mawawalan tayo kakapusin ng supply nitong mga highland vegetables na ito sa mga palengke, sa mga urban areas, Asek? Yan ang iiwasan natin, Manong Ted. Kaya this early talaga may mga action na ginagawa. Kasi tama ka, ayaw natin na mangyari yung mga ganun. Opo, sige po. So, hayaan nyo po, no? Meron po kaming ibibigay pong telepono off the air po sa inyo. Kayo na pong bahala, sir. At yes, po. Kami po humihingi ng paumanhin at pangunawa po na kami kinakailangan pa hong tumawag sa inyo at magsabi ho nitong mga dapat nyo hong tawagan. Kasi, ramdam namin po yung kanila pong frustration doon po sa Benguet. Opo, sir, please, salamat po. Kailangan natin yan, Ted. Sa panahon na to, kailangan natin magtulungan at nagpapasalamat kami sa inyong istasyon at sa inyo ni DJ Chacha para iparating sa DA yung mga ganitong suliranin para talagang na-actionan. Baka may namimiss talaga rin yung ating opisina at saka yung ating LCU. Opo, salamat po na marami, Asek, at sa uulitin po. Thank you very much po.
si Asek Arnel de Mesa ng Kagawaran po ng Agrikultura. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo ha sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ang aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Dito tayo sa